Magandang umaga po muli sa ating mga palangga, Luzon, Visayas at Mindanao. At narito na naman tayo sa ating segment, Exercise for Christ. Good morning, good morning, good morning. Nawa nasa mabuti kayong kalagayan at magandang kalusugan. So, mga minamahal, magpasalamat tayo sa Panginoong Diyos na tayo ay muling ginising ng Panginoon upang makagalaw muli sa araw na ito at magkaroon tayo ng kaunting exercise para po sa kalusugan ng ating katawan. At kasama rin siyempre sa ating pag-exercise ay ang paghatid ng Ebanghelyo. Dahil hindi na po nakapagtataka mga palangga, mga minamahal, na dito sa ating mundo ay umiiral ang dalawang klaseng tao, masama at mabuti. So, iyan ang ating gawa ng pagtatalakay sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia at upang maunawaan natin bakit may mga taong masama at taong mabubuti dito sa ating sandaigdigan. At kunin ko muna ang Biblia upang ating mabasa. Patungkol ito sa talinghaga. Ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan. O kaya ang talinghaga tungkol sa mga damo sa palayan. Dahil sa Pilipinas, pambihira naman itong trigo. Ay sa labas ng bansa ang Pilipinas ito Ang pinaka common sa atin ay mga palay. So, gawin na lang nating ang talinghaga tungkol sa mga damo sa palayan. Versikulo 24 hanggang 30 sa Kabanata 13, Mateo 13:24 hanggang 30. Ang talinghaga tungkol sa mga damo sa triguhan o kaya palayan. Inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan o palayan. Nang tumubo ang trigo o mga palay at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya. "Baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa, hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-aani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig.
So dito may talinghaga ang Panginoong Kristo na di umano ay may isang magbubukid na nagtatanim ng magandang binhi ng mga trigo o kaya mga palay. At natapos niyang tamnan ang bukirin, ay nagpahinga na siya kasama ang kanyang mga manggagawa at kinagabihan ay nakatulog sila. Ngunit lingid sa kanila ay palihim na may naghasik ng mga binhi ng mga damo. Siguro naiinggit yung tao na dahil sa sagana sa pag-aani ang may-ari ng bukirin. So sa inggit marahil o kaya kaaway nila ay sinabayan ng paghasik ng mga binhi ng mga damo ang kanilang bukirin. So ito ang sitwasyon nung madiscover nila. Nagulat sila kung bakit may kahalo ng mga damo nang tumubo na ang mga halaman. Masabi nating mga palay o kaya trigo. So, tinanong ng mga tauhan ng magbubukid kung paano nangyari. Dahil ang kanilang tinanim ay binhi lang naman ng mga palay o kaya binhi lang ng mga trigo. At sabay na tumubo sa buong bukirin na kanilang tinamnan. So sabi ng mga manggagawa ng magbubukid, ang puno ng sambahayan, sabi nila, pwede bang linisin namin ang ating palayan o kaya triguhan upang bubunutin namin ang mga damo para lago ng mabuti at hindi sila mahaluan ng mga damo. Sabi naman ng puno ng sambahayan ay huwag ninyong bunutin. Saka na lang pagdating ng tag-ani ay sabay-sabay natin na bubunutin lahat yan habang tayo ay nag-aani. So, ito bali ang talinghaga tungkol sa mga damo sa palayan o kaya sa triguhan. Kaya dito, may paliwanag din ang Panginoong Kristo nang tinanong siya kung bakit ay mga talinghaga ang kanyang itinuturo sa mga tao. So, ganito ang sagot at paliwanag ng talinghaga. Ang kahulugan ng talinghaga ng mga damo sa triguhan o kaya sa palayan. Mateo Kapitulo 13, versikulo 36 hanggang 43. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghaga tungkol sa masamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. Ang anak ng tao ang nagasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanlibutan. Ang mga taong pinagharian ng Diyos ang mabubuting binhi, at ang mga taong pinagharian ng Diablo ang masasamang damo. Ang kaaway na nagasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang Diablo.
Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung papaanong iniipon ang mga damo at sinunog, gayon din ang mangyari sa katapusan ng daigdig. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumawa ng masama, at ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at manggagalit ang kanilang ngipin at magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa karihaan ng kanilang ama. Ang may pandinig ay makinig. So ang kahulugan pala sa talinghaga ng mga damo sa triguhan o kaya sa palayan ay ang simbolo ng palayan ay itong ating daigdig. At ang simbolo naman ng masamang tao at mabuting tao ay ang mabuting tao ay ang pinagharian ng Diyos, at ang masamang tao ay ang pinagharian ng Diablo. Na ang ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo ay naghahasik ng mga mabubuting binhi. Masabi nating trigo o kaya palay. Ito ay simbolo ng salita ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay nangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, ngunit ang Diablo naman ay nangaral naman tungkol sa paggawa ng kasamaan. So, kaya ang bukirin na siyang ating daigdig at ang mga tao ang siyang pinaghasikan ng mga salita ng Diyos. Yung mga tao na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, iyon ang nagiging mga mabubuti. Sila ang simbolo ng mabubuting palay o kaya mabubuting trigo. Halaman ng palay at halaman ng trigo. So, yan ang simbolo ng mabubuting tao. At yun namang mga damo na ang simbolo ay mga masasamang tao na pinaghasikan ng kasamaan ng Diablo. So, kung ang mga damo at mga trigo o kaya palay ay sabay-sabay na nabubuhay sa palayan, na katulad din naman ng mga tao dito sa ating daigdig na sabay-sabay na kapwa nabubuhay sa mundong ito, so naghari pareho ang mabubuti at masasama. Pare-parehong nabubuhay sila sa mundong ito, ngunit ang mabubuti ay pinagharian ng Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Ang masasama naman ay ang mga taong pinagharian ng Diablo, kaya patuloy sa paggawa ng masama. So, iyon ang tinatawag ng mga masasamang damo. At yun namang mga tao na pinagharian ni Kristo ay mga mabubuting halaman na mga palay at mga trigo. So, ito na pagdating ng araw ng pag-ani na siyang patuloy na hinihintay ng mga tao
Halimbawa, sa ating panahon, malapit nang dumating ang pag-aani. Ang sabi ng Biblia sa talinghaga ng mga damo sa triguhan ay ang pag-ani ay ang pagdating ng wakas ng panahon na kung saan darating ang Panginoong Hesus Kristo. Ang pag-aani ay ang Judgment Day. At ang taga-ani ay ang mga anghel ng Diyos. Titipunin ng mga anghel ng Diyos ang lahat ng mga mabubuting tao. At dahil sabay-sabay na inaani, paghiwa-hiwalayin ang mabubuting tao at masasamang tao. Nakatulad ng inaani na inihiwalay ang mga bunga ng mga palay o trigo at inihiwalay din ang mga damo. At sa pag-aaning ito, ay dahil ito ay Judgment Day, ang paghatol doon sa mga inipon na mga magandang ani na siyang mga mabubuting tao, sila po ay tipunin ng mga anghel ng Diyos at sila'y dalhin sa kamalig o sa kaharian ng Diyos sa langit. Ngunit, yun namang mga pinagbibigkis-bigkis na mga damo na siyang simbolo ng mga tao na pinagharian ng Diablo, sila naman ay tipunin at ihiwalay at sila ay susunugin sa lumalagablab na apoy. Sa makatuwid bagay ang impyerno. So iyan mga kapatid ang talinghaga ng mga damo sa triguhan. Tandaan natin, ang mga damo ay ang mga masamang tao na nabubuhay dito sa mundo. Sila ay titipunin ng mga anghel ng Diyos upang sila ay susunugin sa impyerno. Yun namang mga mabubuting tao na tinitipon ng mabuting mga anghel ng Diyos, sila ay dadalhin sa kaharian ng Diyos sa kalangitan. So mga minamahal, tandaan po natin na hindi pa dumarating ang Panginoon. So hindi pa panahon ng tag-ani. Huwag na po nating hintayin pa ang panahon ng pag-aani. Kaya tayo bilang mga masasama o mabubuting tao, dahil dito sa daigdig na ito, sama-sama ang mabubuting tao at masamang tao, ang Diyos ang nakakaalam kung sino ang mga kanya. So, sa ganitong kaparaanan, mga minamahal, ang paghahasik ng Panginoon Kristo ng salita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga ngaral ay kailangan po ay ating pakinggan. Ang aral na ating narinig, atin pong isa sa buhay, dahil yan po ay magbibigay sa atin ng kabutihan. At hindi lamang yan, nakareserba po sa atin ang buhay na walang hanggan, na kung saan ay ibigay sa atin ng Panginoon sa panahon ng Judgment Day, na iyan ay panahon ng pag-aani. So nawa, mga minamahal, ay magiging mapagmasid tayo, mag-ingat tayo sa ating sarili at ilagak natin ang ating buhay
sa kabanalan, mamuhay tayo sa mundong ito na sumusunod tayo sa batas ng ating pamahalaan at sa kautusan ng Diyos, sa pangaral ng Ebanghelyo na siyang ating isasabuhay upang pagdating ng araw ng pag-aani o sa araw ng kawakasan, pagbalik muli ng Panginoon Kristo ay Kanyang isasama tayo sa Kanyang kaharian sa kalangitan. So, magandang umaga, minamahal. Itong ating segment, Exercise for Christ, nawa ay nakapagbigay sa atin ng aral upang mamuhay tayo ayon sa katuwiran ng Diyos at patungo sa kabanalan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo'y mag-exercise magitan ng jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Lord Jesus. At tayo mag-inhale, exhale. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa magandang kalusugan. Gayon din po sa inyo, mga palangga. Mag-ingat tayo at palaging mag-exercise for Christ. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus Christ's name, Amen. Thank you, Lord Jesus.